nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Tuwing Marso po ay pinagdiriwang natin ang Rabies Awareness Month. Layunin po nitong bawasan ang kaso ng rabies sa ating bansa. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon kasama ang ating paboritong resident morning doctor na si Dr. Chard. Good morning, Doc! Good morning, Mommy Dames! Yes. And good morning din po sa ating mga kapatid. Hindi po dapat isinasawalang bahala ang rabies dahil kapag hindi ito naagapan, maaaring maging mitya ng ating buhay. Pero gaya ng ibang sakit, naaagapan ang rabies. Para po ipaliwanag yan, makakasama natin muli ang emergency medicine specialist na si Dr. Samina Cosircan. Good morning, Doc Sam. Good morning! Doc Sam, welcome back! Yes. Thank Second you time. for waking up early again for all of us. Oo. Fresh from ano pa siya, duty yata. Wow. Eto na, Doc, tanungin na kita. Ano nga ba ang rabies at paano ito napapasa sa tao? Okay, so ang rabies ay isang sakit na dulot ng rabies virus. So pangunahing umaapekto ito sa nervous system ng tao or sa utak, spinal cord, ng mga tao at hayop na i-infect nito. So this disease is fatal. So if not prevented, it may lead to death. Nakukuha to sa kagat ng hayop na infected ng rabies. Yung virus kasi, it lives on the saliva of the animal na infected. So kaya kahit yung mga gasgas, scratch from, kasi diba they lick their paws, yung mga animals. So right. when you're scratched by an infected animal, pwede ding Napapasa yun. Yeah, so Okay. pwedeng pagmulan din ng infection. And then, or kung meron ka mga break sa skin, may sugat ka, tapos nadilaan ng infected animal, pwede rin mag-cause ng infection. Or let's say, inatake ka ng mga wild animals na katulad ng mga paniki. Yan. Very unusual, pero hindi siya common, pero they can cause rabies infection. Hindi lang sa kagat, doktora. Hindi no? lang sa kagat, yes. Doc, ano ba yung mga early symptoms ng rabies? Kasi marami tayong mga myth going around that na, Yes. naku, di ba sinasabi nila pag nakagat ka raw, naku, kapag kumahol ka, di ba may mga ganyan sila? Or kapag tinandaw yung aso, ano ba talaga ang totoo dito? Okay. Ang symptoms ng rabies infection, it may show on average about 90 days from the time of exposure. Pero maraming studies kasi na it can range for as short as 4 days to as long as 6 years. No? The early stages of a rabies infection can manifest as parang flu-like, para ka lang tinrang kaso. So pwedeng nagkakaroon ng lagnat, masakit ulo, wala kang ganang kumain, pagod ka, may pain or kirot dun sa area kung saan ka nakagat or nakalmot, no? Namamanhid din yung area na yun, possible din. And then, so hindi siya very specific, non-specific yung symptoms niya. Para ka lang nagkaroon ng flu. And then, towards the later stage, dun na nagkakaroon ng hydrophobia or takot sa tubig. No? Kasi nga, affected yung part ng brain na nagko-control ng paglunok. So, takot silang lumunok. Yun. Kaya sila takot sa tubig. And then, pwedeng mag-lead to comatose and death eventually. Grabe, no? So, sometimes you think talaga, bakit pa kailangan agaran dalhin ang mga tao talaga na either nakagat, nakalmot? Kasi we always say, no, bring na, don't wait talaga, no? Doc? Napaka-importante talaga niyan, Mommy Dames. Pero, Doc, halimbawa, may scenario tayo, doktora, ha? Kunwari, nakagat ako ng hayop na posibleng may rabies. Ano ang dapat kong gawin? Unang-unang mong gagawin kung nagkaroon ka ng exposure, nakagat ka, nakalmot ka, no? Hugasan mo agad yung sugat with soap and water. And expose mo siya sa running water for at least 10 to 15 minutes. Bakit? Anong idea nun, Doc? Para ma-flush out or Yes, para ma-wash out mo na agad yung virus. Okay, You're actually killing the virus na, 'di ba, by washing pa lang, Right. no? And then next is seek medical attention kasi nga kailangan mong magpabakuna. Kapag nakagat ka na nun. Pero ito, Doc, gaano daw ba kahalaga yung pagpapabakuna ng ating mga alagang hayop against rabies? Very, very important. It's part of responsible pet ownership as well, no? Kasi nga, walang gamot sa rabies eh. Although it is fatal, it is preventable with vaccination. Pero wala pong cure. Once you have rabies infection, and full-blown rabies infection siya, magiging fatal talaga siya. Pero Doc, kunwari, di ba sa emergency room, tumatanggap kayo ng mga pasyente na nakagat
ng hayop na posibleng may rabies, may mga misconceptions ba kayong naririnig sa kanila? Madami. So, number one, ang ginagawa nila, yung pinapadugo yung sugat. Dok, Oo. dadating sila. Dok, nakalmot lang, pero pinadugo ko na po. So, huwag niyo pong paduguin kasi mas mag-i-induce po kayo ng more injury. No? Mas magpe-penetrate yung virus pag pinadugo. Next is, ang dami nilang pinapahid. Nalagyan nila ng bawang, or God. mga dahon-dahon, Jelly. creams, binubudbudan ng antibiotic, ganyan. It can cause injuries also to the skin, mga burns, no? And then, merong iba yung tinatalian nila, yung area kung my saan God, may exposure. It can delay healing kasi yung blood circulation hindi maganda pag ginawa niyo. Pero Dok, ano nga ba ang mga pinakamabisang paraan para maiwasan ang rabies? There are several things you can do to prevent rabies. Number one, there is a pre-exposure prophylaxis or bago ka pa man ma-expose sa rabies, meron ng bakuna na available. So, Right. actually, ngayon, nire-recommend na rin to for even pediatric patients, age 2 to 10. Kasama na siya sa routine vaccination, no? Kasi nga, walang gamot sa rabies infection. So that's pre-exposure prophylaxis. Next is post-exposure prophylaxis. This is when you get the vaccine after mong ma-expose. Yan. Dok, ito, totoo daw ba, effective daw ba yung bawang? Grabe itong bawang na to, parang magic na lang sa lahat, no? Oo. Bakit bawang? Ano yung pinanggalingan nun? Well, there are yung garlic kasi it has anti-inflammatory and antibacterial properties, Right. no? But yung raw na bawang kasi it can cause burn sa skin. So Oo, hindi po masakit natin din yun, ina-advise. Huwag niyo na pong gawin Huwag natin yun. gagawin. At alam mo, more important yung natutunan ko sa'yo, Doc Sam, ay huwag mag-self-medicate. Yes. Really go to a professional, really go to a clinic, a doctor, at meron namang specialization para dito, di ba, Doc? Doc, your social media accounts, para I'm sure marami pang mga katanungan ng ating mga kapatid. Yes, you can follow me at TikTok and Instagram at Samina, and also at Capitolio Animal Bite Center and Aesthetic Culture Ortigas. Thank you. Amazing. Maraming salamat, Doc Sam. And Doc Richard, thank you so much. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.